Welcome back to Master Kalog, and don't forget to subscribe and click notification bell for more update. Pesos per kilo na bigas. Sa Visayas daw po unahin yan. Ano pong reaction ninyo? Yan, di ba yan na yung sinasabi nila noon pa na hindi nila magawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gawin. At dahil sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin, pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. One last question. Meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Kanang ginatawag nila og ano siya sa murag lamaw? Maiti. Oo, ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Pinapakain sa baboy. Oh, yan yun, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Ma'am, what do you think out of the timing ng announcement ng 20 pesos per kilo na bigas just weeks before the election? Ano na yan? Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators, para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Ma'am, tingin niyo related din sa survey because malaki yung binagsak ng survey. And analysts are saying na they need parang a carrot to lure in again the confidence of the Philippines. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, inaano na naman nila yung mga tao, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka ma'am, i-ano na lang natin, i-reduce na lang natin doon sa mga sinasabi nila, 20 pesos per kilo na rice dito sa Visayas para namang hindi kami nagugutom doon sa Mindanao at hindi namin kailangan ng 20 pesos per kilo na rice kasi wala na silang magawa sa Mindanao, mami. Kahit anong gawin nila, hindi na talaga boboto ang kami sa mga tao na kung ano-ano lang yung pinapaasa sa mga kababayan. Ako si Sara Duterte. Iisa lang ang Rodante Marcoleta sa Senado. Hindi natitinag, hindi natatakot, at laging nasa panig ng tama. Noong pinupuna at tinatakot ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, siya ang tumindig at dumepensa, hindi alintana ang pambabatikos. Dahil para kay Marcoleta, ang tama ay pinaglalaban kahit mag-isa ka lamang. Marcoleta, may prinsipyo, may integridad, may paninindigan. Kaya ngayong darating na halalan, iboto natin ang number 38 sa balota. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Actually have a lot of other arch bridges here na it's not even known na I design iconic bridges. I have Bridgetown, design ko rin yan. Cable stage sa Circulo Verde, sa akin din yan. And then yung arch... So it's new for DPWH, but it's not new in terms actually, of being... when I was, ex-DP ako, I was with Bureau of Design Bridge Division.
I was with DPWH for 10 years, no? Actually, nag-design ako dati ng arch bridge para sa kanila. Yung mula Binangonan papuntang Talim. Kaya lang, siguro masyadong, 80s pa yun eh, masyadong advanced siguro yun at that time. So, medyo ninervyos sila. Pero ano, kalahati lang ang cost. Pag too early ka, medyo Kalahati radical. lang. But that's the ano. Yeah, So that's very the efficient advantage. kasi- very efficient kasi yung arts. Aesthetics, efficient, and then mas mura yung cost. That's the... So kung Yes. kung hindi arts ang ginawa natin, it would have been much more than 1.2 billion. in Yeah, that I area. guess double. Double. So at least we're finding out the why. I could suspend and end here. Ladies, gentlemen, anyone want to make any remarks directly connected or basically connected to our topic? No. Yeah. So may I just urge everyone to work with the committee. We will work with the committee. We'll probably have at least one more hearing and look into that, Sec. Yes, Your Honor. Yes. Sec Singson, welcome back to the Senate. So, if there's... Wala na? Ano to? Yeah. Sec, may I just make this statement because I don't know if... you are, of course, invited and if you feel the need to attend, but if not, as long as your technical people are here. Gusto ko lang i-reiterate pa ulit-ulit, di ba? Nung pinag-aralan namin yung death penalty, pinag-aralan namin yung sa crime, sa criminology, medyo basic yon that it's the certainty na mahuhuli ka. So, ibig sabihin mo yung fine is 50 million and life sentence o death penalty, pero walang nakukulong at walang nafa-fine, mas mabigat pa yung 25,000 fine and kulong 1 year pero maraming nakukulong ng 1 year. So, if I was with Dr. Alvin Ang yesterday, a economist I respect, yung disincentive works eh. 'Di ba? So meaning yung contractor na magaling gumawa at okay yung kita, siya ang parating nare-reward ng more contracts. Pero yung napaparusahan dahil mali yung gawa ay deterrent din naman sa magagaling na gumawa ng palpak. So in other words, if babaliktarin natin kung yung nandadaya o malaki ang margin or taking advantage of the Republic of the Philippines, sila and then hindi mapaparusahan, ganun ang magiging quality ng contractors natin. Kasi yung gumagawa ng mabuti, magpa-private na lang sila dahil sabihin na, sir, 10% na nga lang eh. Pag na-fine pa kami, or na-hold pa yan, or na-delay yung turnover, sa interest pa lang sa bangko, talo na. Pero yung mga tumitira ng 30-40%, walang pakialam kasi tuloy-tuloy. No? So I'm not saying at this point in time that kasalanan ng contractor, but I'm saying the evidence is there, bumaksak eh. So meron at meron may kasalanan na nito. So Sec, I hope that April 25 will be not a submission date, but a date where the DPWH draws a red line. Diba? Na hanggang dito lang kayo. Pag tumawid kayo dito, we'll go after you. Diba? So kung, ano ba election ngayon? May 12? Kung May 12 ang ginawa mong deadline, Sec, o May 11, dapat parang election yan eh. Diba? Parang tatanungin mo lahat ng Pilipino, sang-ayon ka ba sa desisyon ng DPWH? No, for me, it's this important. Kasi we're really talking, 1 trillion peso budget eh. Hindi ko minamaliit, Sec, na ang hirap bantayan lahat yon, di ba? Pero ito ang rule ko when I was in DFA, pati as speaker. Hindi ako naghahanap ng nasasampulan. Pero pag nag-volunteer ka, pagbibigyan kita. Di ba? Hindi ka nga naghahanap ng sasampulan eh. Nag-volunteer. Boss, ginawa ko, bumaksak. Nag-volunteer ka. So, I hope when we get to the bottom of it, we will not, walang sacred causa na dito kasi nga tulay ito, Sec. Thank you. So, for the record, sabi ni Sec na, yes, no sacred cows on this, no? Thank you. Anyone else? Sir, Cañete? Sir, pwede mag-comment sa sinabi ni Honorable Senator Yes, Villanueva yes, sir. saka Yes, sir.
I'd like to emphasize na in the annex C dun sa affidavit ko, sinabi ko na obsolete bigla yung design ko kasi 2012, 2013 ko siya dinisign 2014 nag-start yung yung construction. Biglang 2015 nagbago yung code. Ang tagal nitong, alam ko mahaba tong tulay na to, 1 kilometer to halos. Abutin to ng matagal, apparently 10 years. So, talaga mo obsolete yung design ko. Kaugnay sa mga impormasyon na inyong nalaman at sa mga issue na kaakibat nito, mahalaga ang inyong opinion at katwiran. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching.